Naku, napakalaki. Mula sa tuktok ng ating ulo hanggang sa dulo ng daliri ng ating paa ay may komplikasyon ang pagiging obese. Naku, No? pati patay na Unang-una kuko, po, Miss Feli. Patay na kuko. oo, stroke sa tuktok, Yan, sa ating okay. brain, no? Stroke, Oo. heart disease, coronary artery disease. So, Oo. meron tayong sinasabing sa ating mga pababa, hanggang sa meron tayong diabetes, hypertension, yun. So, at saka osteoarthritis, gano'n. Lahat, hanggang sa dulo. Mamatay pati kuko. Pati yung meron pa tayo ng mga sa nerve endings po na sumasakit yung ating mga kasukasuan. Oo. Yan po lahat yan ay dala ng pagiging overweight at obese. Bukod po sa poor diet, ano naman po ang mga dahilan kung bakit nadadagdagan ang bigat ng ating mga kababayan o ang isang tao ay tumataba? Oo, unang-una na, ito ay meron itong genetic, no? So, Genetic. Mana. Family natin, ano? Ngayon, meron din, of course, huwag natin yung ating environment ngayon, no? Na maraming pagkain, maraming mga na hindi naman sometimes pinipili natin yung hindi karapat-dapat. Kasi ang pagkain at saka exercise, inactivity din, physical inactivity. One important contributory factor sa pagiging obese. Dapat, kasi ang pagkain natin, meron tayong energy yan, nagbibigay yan ng kalorya. Pag hindi natin dinner yung calories na yun, magiging taba. Okay. So, dapat kung kakain tayo ng madami, ang physical activity din natin kasing dami ng kinain. Para hindi ma-store. Oo, yun yung sinasabi ko na you can eat, as a nutritionist, you can eat anything, no? But, combine it with physical activity. Kung napakadami ka ng kain, mag-exercise ka, maglakad ka na mabilis. Okay. Teka po muna, masarap talagang kausap si Miss Feli pero marami siyang na-i-share sa atin. Pero magbabalik po ang ating One Nutrition, One Nation. Makalipas lamang itong ating paalala. Marami pa tayong pag-uusapan kasama si Miss Feli Velanderia, expert nutritionist dietitian. Diyan lang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na kung hanap niyo ay pagkain yung sustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa? Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na hindi kailangang matakot mag-oil the way? Ang mga pagkain niluto sa mantika ay may dulot na dagdag kalorya at sustansya. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at sa ating pagpapatuloy, alamin natin mula pa rin sa ating guest na si Miss Felicidad Velandria ang ilan pang mahalagang impormasyon tungkol sa overweight at obesity at kung paano ito maiiwasan o malulunasan. Maliban po, Miss Feli, maliban dun sa nasabi ninyong physical activity at yung tamang moderation lang ng pagkain, ano pa pong health at saka lifestyle change ang dapat gawin para magkaroon ng tamang timbang? Alam mo, sa totoo, nasa ating mindset. Dapat meron tayong determination. Kung tayo ay overweight, dapat may determination ka to lose weight, improve on your body image, no? At saka disiplina sa pagkain. Alam mo naman, kapag kumain ka ng mga matataba, mga matatamis, no, nakakadagdag yun. Kapag taba na isang tao, lalo na kung hindi ka nag-i-exercise. Parang Ma'am Feli, parang guilty ako dyan. Pinariringgan kita. Pinatatamaan nga kita. So, disiplina lang yan. No? Okay. State of mind. At saka alamin mo na ang pagtaba mo ay malaking sa iyong buhay, no? So, kung gusto mo pang maging mahaba ang buhay mo, at ay sumunod
determination, Commit really with discipline, Nadabuhin ko ang aking lifestyle. commitment. Kasi gusto kang maging malusog at maging makinabang. Opo. Okay. Kuminsan kasi ma'am, nagba-backslide ang mga meron halimbawa, ako personally, nagkaroon ako ng determinasyon, nagkaroon din ako ng commitment, pero nung minsan, nag-backslide ako, kaya medyo, hindi na naman ako ngayon sexy. So, bakit po ba nagba-backslide yung mga tao sa kanilang resolution na magkaroon nitong healthier lifestyle? Ganyan na nga yung kung talagang ka, dapat determine ka, mo talaga. Pero mo isa sa isip yun. Ang dami kasi ma'am nang makakain ng mga fast food establishments madali yan sabihin mo lamang ilagay mo sa isip mo, masama ito sa akin. Pero Masama. gusto ko, kakain ako konti na. Konti-konti lang. Ako nangyayari yun sa akin. Kasi hindi ko din naman mga nagtatanong sa akin na, di magugutom pala ako, ganyan. Kung talagang nag-crave ka sa isang pagkain, kumain ka, pero konti lang. Sasamahan mo yun ng exercise. Wag naman yung ibig niyo sabihin, wag niyong totally tanggalin sa inyong diet yung mga paborito ninyo o paminsan-minsan ninyong gustong-gustong kainin. Oo. Yun ang payo ninyo. At saka, paminsan-minsan lang naman yun. So, gawin mo, at saka i-control mo talaga ang amount at mag-exercise ka. Paikot-ikotin mo lang ang buong katawan mo, hindi naman yung kailangan pumunta ka sa gym. Oo nga, paikot-ikutin daw. Kasama na yung trabaho sa bahay. Ano po? Oo. Saka may mga exercise ngayon na kahit ka na nakaupo o nag-uopisina kami ginagawa ka, nakaupo kayo maaari ng galaw-galawang yung mga paa, ang yung mga kamay-kamay, taas-taas ang meron ngayon kaming pinopromote na exercise in the workplace. O siguro sa susunod na pagkakataon, Ma'am Feli, yun ang ating discussion with you. Tawagin ka namin ulit sa susunod na episode. Marami pa namang episode ito kasi ito pong programa natin, every Wednesday, pwede pong pakinggan sa YouTube. Kasi dahil pre-broadcast po natin yan sa 15 community nutrition radio stations na in-establish ng National Nutrition Council. So, pansamantala po, magpapaalam na muna tayo sa inyo at maraming salamat sa sharing your time and expertise with us this afternoon. Marami pong tao ang talagang gustong magbawas ng timbang pero nahihirapan sila talagang gawin ito. Sana ay nakatulong sa kanilang ating naging talakayan. Sana nga. Opo. Muli po, thank you very much, Miss Feli. Any parting words po para sa ating mga tagapakinig sa buong bansa sa pamamagitan ng ating Nutriskwela Radio Community FM? Okay, ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan na talagang ang obesity ay tumataas dito sa ating bansa. Kaya kinakailangan po tayo ay mag-adapt ng healthy lifestyle. Maguhin natin ang ating healthy lifestyle, ang ating lifestyle. Opo. So, sa pamamagitan ng pagkain ng tama, Pagkain ng tama at sapat. tamang oras, at mag-ehersisyo. Mag-ehersisyo o physical activity. Active. Be physically active. Yan, mga tatlong very simple tips pero napakahirap gawin kung wala tayong determinasyon at commitment. Kaya, maraming salamat po, Miss Feli Velandria, ang ating pong naging guest expert ngayong hapon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Maraming salamat. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
one nutrition, one nation. Asik Bernie pong muli dito sa One Nutrition, One Nation. Sa puntong ito, pakinggan naman natin si Ms. Jovi Raval, ang Nutrition Officer 4 at siyang Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Absent po ngayon si Lisa, kaya si Ms. Jovi ang makakasama po natin sa hapong ito upang magbigay ng report tungkol sa mga naging kaganapan sa nutrition community nitong nakalipas na linggo. Isang masustansyang hapon sa iyo, Ms. Jovi. Masustansyang hapon din po, Asik Bernie. Mari mo na bang simulan yung pagbibigay ng report sa ating mga tagapakinig? Opo. Bahagi pa rin ng pagsulong ng breastfeeding sa ating bansa ay ang pagkakaroon ng breastfeeding stations. Hindi lamang sa workplaces, kundi pati na rin sa mga public places, kagaya ng mga malls. At ang good news ay isa sa mga pangunahing mall sa ating bansa ang sumusuporta sa breastfeeding sa pamamagitan ng paglalagay ng mga breastfeeding station sa mga malls nito para sa mga nanay na nagpapasuso habang nasa loob ng mall. Isang paraan nito para ibalik ang breastfeeding culture kung saan hindi mahihiya ang isang nanay na magpasuso kahit nasa mataong lugar. At para higit pang lumaganap ang breastfeeding, inimbitahan ng SM Cares Foundation ng NNC sa isang special event nitong August 26 na pinamagatang Breastfeeding is Welcome Here, kung saan nag-lecture ang mga NNC staff sa mga mahigit na 100 mga nanay. Wow! Saan ito, Ms. Jovi? Saan Sa- ginanap itong August 26 na Breastfeeding is Welcome Here? Sa pinakamalaking mall po, sa Mall of Asia ng SM. Wow. Alam mo, Miss Jovi at saka itong mga tagapakinig natin, meron pong 28 or 29 na malls ang SM at lahat po ng mall ng SM ay meron na ng lactation station at usually, yun po ay nakakabit doon sa kanilang clinic. Kaya lagi pong meron ng isang nurse dyan na nagbabantay dun sa clinic at papasok lang kayo dun sa clinic at meron dun ng isang kwarto na pwede kayong magpatuloy ng pagpapasuso sa inyong baby habang kayo ay nagmomoling. Okay, tuloy ko po. Oo. Nakipagtulungan din naman ng NNC sa Department of Agriculture para sa paglaganap ng pagkain ng mais. Mais. Opo, Okay. mais. Masarap Oo. yun. Nagkaroon ng training of trainers and promotion of Corn for Health and Oo. Corn Quality Standards para sa Region 4A kamakailan sa Lucena City. Okay. Ang layunin ng training na ito ay maipromote ang health benefits ng pagkain ng white corn bilang bahagi na rin ng pagsasakatuparan ng goal ng National Agri-Pinoy Corn Program na makahanap ng mainam na alternatibo o pamalit sa bigas. Siguro, Miss Jovi, sa Visayas at saka sa Mindanao na karamihan ay Bisaya, Cebuano, maski doon sa Mindanao na doon pumunta yung karamihan na mga communities doon, karamihan Bisaya, Ilonggo or ano. Common na yung pagkain ng ng mais kasama ng bigas. Kaya siguro talagang bibigyan natin ng tuon itong banda rito sa Luzon para mapadami yung kain ng mais.